Sa gitna ng palaging pag-aalboroto ng isang masiglang lungsod, si Sarah, isang batang arkitekto na may matapang na diwa, ay nakakahanap ng ginhawa sa isang kakaibang kapehan na matatagpuan sa tahimik na sulok. Ito ay kanyang tahanan, isang lugar kung saan siya nagpapahinga sa mga pagkaabalahan niya mula sa kanyang nakakabawas pasensyang trabaho. Isang pangkaraniwang araw, habang pumipila siya para mag-order ng kanyang karaniwang latte at chocolate na croissant, nagtama ang kanyang mga mata kay Alex. Siya'y nakayuko sa isang sulok na mesa, nagmamartsa ang mga daliri sa keyboard habang inilalabas niya ang kanyang mga saloobin sa screen. Nahuhumaling si Sarah sa kanyang kakaibang focus at sa paraan ng pagkukuryente ng kanyang noo sa kanyang konsentrasyon. Sa sandaling pareho nilang hinihawakan ang huling croissant, maya-maya'y nagtagpo ang kanilang mga daliri. Naputol ang kanilang kilos at pareho nilang pinagmasdan ang isa't isa sa maikling ngunit makabuluhang sandali. Na may mahinhing ngiti, pilit nilang binabaliwala ang awkward na pangyayaring iyon at napagkasunduan nilang hatiin ang croissant habang nag-uusap ng bahagya. Naging araw-araw na ritual ang kanilang mga pag-uusap. Natuklasan nila ang mga pagkakapareho, kasama na rito ang pagkakaroon ng pagmamahal sa sining at ang pagsasabuhay ng kanilang pagkilala sa mga lihim ng lungsod. Sinasalaysay ni Alex ng malinaw ang kanyang mga pakikipagsapalaran sa pagsusulat, samantalang masaya naman niyang ibinabahagi kay Sarah ang mga hamon at tagumpay ng kanyang mga proyektong arkitektural. Habang sila'y mas nagiging malapit sa isa't isa, lumalim ang kanilang koneksyon. Subalit nang unti-unti nang sumiklab ang kanilang mga damdamin, unti-unting nakikialam ang hirap ng kanilang mga karera. Mga pagkakamalit pagsasagutan ay nangyayari nang kinakailangang kanselahin ni Sarah ang kanilang mga plano dahil sa biglang meeting sa kliyente, at hindi makakapunta si Alex sa isang petsa ng kape dahil sa malapit na deadline. Tumaas ang tensyon sa kanilang pagitan habang nangangamba silang hindi nila magawang balansehin ang kanilang nakabibiglang mga schedule sa kanilang nais na maging magkasama. Ang late night na mga text ay naging mga maselan na pagpapalitan ng mensahe. At malalaman na ang kanilang mga karera ay nagdadala sa kanila sa magkaibang mga direksyon. Nagkaroon sila ng kamalayan sa lumalalang pagitan sa kanilang dalawa at napagpasyahan na magkaroon ng tapat na usapan. Sa isang tahimik na hapunan sa kapehan kung saan sila unang nagtagpo, inilatag nila ang kanilang mga damdamin. Ipinagtapat ni Sarah ang takot na hindi magawa ang kanyang mga pangarap sa karera. Samantalang ipinaabot ni Alex ang kanyang mga pangamba ukol sa pagiging emosyonal matapos ang mga pagkabigo noong mga nagdaang panahon. Sa mga taos-pusong paghingi ng tawad at bagong pagpapasiya, pinagtibay nila ang kanilang pangako na bigyan ng prioridad ang komunikasyon at pagkaunawaan. Naghanap sila ng mga malikhain na paraan para suportahan ang isa't isa, kahit malayo, sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga motivational na mensahe sa umaga at pag-ayos ng oras para sa video chat. Sa pamamagitan ng pagtahak sa mga hamon ng pagtambalan ng kanilang pagmamahal at karera, natutunan nilang ang isang makatwirang kwento ng pag-ibig ay maaaring hindi na ugnay sa mga malalaking kilos kundi sa pasensya, pangunawa at pagtutugma na hinihingi ng tunay na pag-ibig. Sa huli, ang kanilang kwento ng pag-ibig ay nagiging paalala na kahit sa gitna ng kaguluhan ng buhay, ang tunay na koneksyon ay maaaring alagaan at palalimin, nagpapakita na ang kagandahan ng pag-ibig ay kadalasang matatagpuan sa kakayahan nitong lumago sa ilalim ng pinakakaraniwang mga kalakaran. At dito nagtatapos ang ating kwento, pinamagatang Whisper in the Cafe.